Padagdag po ng padagdag ang mga pangalan tungkol sa issue ng DPWH kung paano na ang dami-dami rin pong pangalan ng mga artistang nasasangkot bilang collateral sa kwentong ito. Si Heart Evangelista at ang ikalawa po mga kachika, of course, ang tunay pong binibigwasan ngayon ng ating mga kababayan dahil sa paglalantad at pagpapakita ng biglaan nilang mga ari-arian. Sino ito? Nako, si Miss Sylvia Sanchez. Oh, of course, si Maine Mendoza na talagang ang pagdedepensa po sa kanyang asawa ay todo-todo po talaga andun sa ituktok. Meron pang isang nakatiklop na baraha tungkol kay Sylvia Sanchez pero alam po niya kung ano yan. Itong si Robita Rosa, hindi po namin alam kung ano na naman ang naisipan at nagpapaka. Relevant. Ang isinisigaw niya, mag-resign na raw po si Senador Jinggoy Estrada dahil siya ay sinungaling at bakla. Ikaw ang bakla talaga sa highest degree. Baklang chismosa. Duwakan ka, magaling ka lang magsalita dahil nandyan ka sa Amerika. Umuwi ka dito. Dito mo pa iralin yung katapangan mo. Diyan ba sa Amerika, Robita Rosa, wala ba kayong patis? Wala ba kayong suka? Wala ba kayong toyo? At wala ka mapagsausawan? Oo. Kamusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Padagdag po ng padagdag ang mga pangalan tungkol sa issue ng DPWH kung paano na ang dami-dami rin pong pangalan ng mga artistang nasasangkot bilang collateral sa kwentong ito. Yan po mga kachika ang ibibigay namin sa inyo. Siyempre, pangalis ng lungkot, ng inis. Di ba? Ng inyong melangkolya. Di ba naman, Romel Chica? Tama, papasadahan po natin ang mga pangalang maiinit sa social media. Kaya dyan lang Yes! Naku, ano naman kayo masasabi? Ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot, ang ganda ng damit mo. Siyempre, himay-himayan po natin ang mga intriga at ang mga balita tungkol sa mga artista. Siyempre, bibigyan namin yan ng mainit na opinion. Okay, naku, naghahalaka ka na po tayo sa simula pa lamang. Of course, dito po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Alam mo kung paanong napakarami po mga kachika ng mga pangalang nadadamay, nababanggit, pinagbibintangan sa issue ng baha. Diba? Yes, iba talaga ang baka, mababasa tayong lahat. Baha. Hindi pwede kang lumusong sa baha nang di ka nababasa. Oo, at kung hindi ka naman mababaha, hindi ka taga-Baynila, hindi ka taga-Pilipinas. At lalo na ngayon, walang tigil ang ulan. Hindi makakalimot ang ating mga taong bayan, di ba? Oo, walang totoo. tigil Ang ang ulan. Di ba gulo yun? Yes. Okay, eto na po mga kachika. Of course, sabi nga po namin, napakarami pong mga nadadamay na personalidad bilang collateral damage. Kumbaga po, hindi naman sila yung talagang pinagbibintangan, inaakusahan. Pero dahil malapit po sila doon sa mga pangalang ito, sila yung collateral damage. Totoo. Damay. Correct. Diba? At dahil sila rin ay artista. Di Kaya ba? sila Yun ay napag-uusapan correct. at nadadamay. Okay, eto na. Sino unahin natin? Si Heart Evangelista. Ay, Ay, mga kabongga grabe. na pala Oo. pag-uusapan natin dito. Super bongga issues. Oo. Kaya sila pinag-iinitan ng ating mga kababayan na para bang sinasabi na, oy, kasali kami dyan. Nagbabayad kami ng Oo. buwis. Oo. Amin ng isang bag nyo dyan. Ayun na. Tama. Ang sapatos nyo dyan. Ganon. Oo. Kasi nga po, itong si Heart Evangelista ay ibinunyag po ng kanyang dating makeup artist na si Memay Francisco na second biggest purchaser daw po ng branded product na YSL sa buong mundo. Sasabihin mo na, Ano yun? wow. Oo. Grabe, Sana no? all. Pangalawa? Oo. Sino kaya yung number one? Naku, No. baka wala sa Pilipinas, sa ibang lugar na. Sigurado Oo. yan. Ang tanong ng marami, pera kaya ni Heart na kinikita niya talaga at pinaghihirapan ang ipinambibili ng kanyang mga branded stuff? Ayun na nga, hindi talaga may iwasan talaga eh. No. Na alam naman natin na talaga noong pa man din, di ba? Nagtatrabaho talaga siya. at may kakayahan naman sila. Pero syempre dahil
alam mo, nasasangkot ang mga pangalan ng mga kanilang mga asawa, ng mga gano'n. Kaya hindi mapipigilan open talaga ang komunikasyon pag nasa social media. Lahat ng komento, pasok. Totoo yan. Kasi alam niyo po, ang social media po ngayon ang pinakasentrong entablado ng mga komento, ng mga panghusga. Wala na po tayong magagawa dyan. Ito na po ang panahon ng social media talaga. Kahit sino, kahit ano ay pwedeng sabihin ng mga taong hindi natin kilala ng personal. Yes, totoo. Dito na lang yung pag nabanggit ang pangalan mo, kung kasali ka at personal kang kasahit, naramdaman mo, aaray ka. Ay, oo. Iba na yun. At ang kasabihan, kapag umaray, may sugat. Ayun na. Yun. Ang tanong pa ng taong bayan ngayon, ako, nababasa natin lahat yung mga komento. Ito raw kayang mga YSL products na ito ni Heart Evangelista, may katumbas na buwis kapag ipinapasok na niya sa Pilipinas. O, tignan mo. Parang sasakyan. Naidugtong. Alam mo, connect na talaga yan. Wala na talagang lusot talaga ang mag-isip ang mga tao. Magaling. Di ba kapag magpapa-import ka ng sasakyan, doble? Kunwari, binili mo ng $2 million, $4 million dito. Oo, kasi 'di ba yung mga ibang mga mayayaman, 'di ba pumunta sa ibang bansa, 'di ba? Pag may mga dala mga signature bag, talaga gina-inspection ng custom niyan, 'di ba? Tsaka tinitignan yung kung magkano ang presyo nito, magkano binili. Bubuisan mo yun. Yun ang tanong ngayon. Nagbabayad daw kaya ng karampatang buwis itong si Heart Evangelista kung totoo man na siya ang pangalawang biggest na purchaser ng YSL. Ano ba yung YSL? YSL, 'di ba? Ano 'yon? Yacht. Anong youth? Anong yacht? Ay, yung YSL, ano 'yan? Yacht. Ibs. Ay, ano 'yun? Ibs. Ibs. Say. Lauren. Saint Lauren, yun ba yun? YSL. Oo. Marami namang bag si Heart. Hindi lang naman, meron siyang Chanel, may mga Louis Vuitton siya. Pero ibinulgar nga kasi nung dati niya makeup artist si Mamay Francisco na second biggest purchaser siya. Kaya yan ang tanong ng ating mga kababayan ngayon. Lalo pa nagka-issue tungkol sa budget insertion ng kanyang asawang dating Senate President. Doon ka mag-aano kasi, doon sila umuhugot, kaya naibabalik, nababack to you sa kanila. Collateral damage. Hindi sila ang talagang kasangkot dito, pero nasasangkot sila at sadyang isinasangkot dahil sa issue ng kanyang asawa. Kasi di ba meron nga sabi na bago nga umanon si Hart doon, sumali sa pagrampa, di ba? Kailangan mamuhunan muna siya. Hindi pwede Totoo yung yan. Wala kang baon. Kailangan may baon ka kailangan talaga. bumili ka din ng mga signature na isusuot mo para mapansin ka ng mga At saka yung iba naman talaga, ex-deal. Yes. Tapos binabayaran siya sa mga ini-endorso niya na produkto. Totoo. Naman yon. At ang ikalawa po, mga kachika, of course, ang tunay pong binibigwasan ngayon ng ating mga kababayan dahil sa paglalantad at pagpapakita ng biglaan nilang mga ari-arian. Sino ito? Nako, si Miss Sylvia Sanchez. Okay. Talagang matang-mata talaga ng mga tao. Puntiryado siya. Nakakaloka yun. At ito pa, ang mga video ito ay mga nakaraang Doon sila inuhusgahan. Yun na yun. At saka yung pagbili-bili niya ng mga liadro, napakamahal nun. Ay, grabe Oo, naman liadro, Ponce, yung porcelain figurines. Ay, grabe. Pagkamamahal nun. Alam na alam dito sa Pilipinas na si Sylvia Sanchez talaga ay buyer ng liadro. Ipang-adorno sa bahay nila. Decoration doon na Pang milyonaryang koleksyon. Totoo. Ano pa yung mga napansin dito sa pamilya ni Congressman Arjo Atayde, kaya binibimbang talaga sila ngayon. Di siyempre yung kanila yung pinakita ng mga napakagandang beach resort nila, di ba? Punta Fuego. Oo, sa Punta sa Fuego. Batangas. Grabe. Na kailangan pa, bago ka makarating doon, magyati ka. Kung di magyati, mag-jet ski ka. Chopper. Oo, Chopper. ka pa. May interview. Si yung anak niya si Jella. Oo. Naka-chopper. Naka-chopper nung bumaba. Doon kay Bernadette Sembrano. Kay Bernadette Sembrano, oo. sa Ate V. Napanood ko yun. Oo. Happy? Oo, di ba? Oo, meron. Tapos tinanong nga siya, doon nga yun medyo nag-isip na naman ang ating mga kababayan. Kailan pa ito? Is this new? Oo. It's quite new pa lang naman. Sabi niya gano'n. So, ibig sabihin, bago pa lang. Tapos, syempre pa, yung kanilang mga sasakyan, yung yate, yung sa Nasipit, Agusan del Sur, yung mga yung nagpakain siya ng napakaraming tao. Na gano'n. Ano po nabigla po kasi, para bang
iniisip ng ating mga kababayan, hindi naman sila dating ganito. Pero bakit ngayon, bonggang-bongga? Oo, at kung babalik tanaw natin yan, nung pinanonood natin yan noon, wala kang naiisip. Wala. Walang mali siya. Walang mali Walang siya. kahit ano. Ngayon nagkaroon ng mali siya dahil nasangkot Ah, sila. Kaya nagbalik, eto na. Kaya naman pala. Yun ang nabanggit Yun ng po mga- yun oo. dati paghanga. Oo. Dahil nakakatuwa po talagang Yes. mangarap. Lahat naman po ay may karapatang mangarap. Libre naman ang pangangarap. Pero nun pong nasangkot na nga si Congressman Arjo Atayde at si Tito Art dito sa Oo. issue ng lagayan sa mga proyekto ng DPWH, yun pong salitang pangarap ay nalambungan ng kaya naman pala. Ayan. Totoo. Oo, yun. Naihanap ng kanila. Nahihanap ng mga netizens Ay na. magaling ang mga Pilipino maghugot, 'di ba? Hinuhugot dun sa Kaya ano, nga. tapos Kaya. Oo. ina-upload ulit. Oo. Naku. At ano yung sabi, nagtatampo raw itong si Sylvia kay Oo Karen nga. Davila dahil hindi raw inalagaan yung panayam. Bakit daw hindi mo lang inedit ng ng maayos para mas maganda ang kinalabasan? Ito naman ang tanong ko, tayo naman lahat nag-i-interview. Kailan pa naging kasalanan ng interviewer ang mga ikinukwento ng content? Ah, Diba? Kanya yun eh. Oo. Choice niya yun. Tayo receiver lang. Yes. Diba? Wala dapat. Dapat doon, hindi nila ipinagkalat, hindi nila ipinakita sa publiko yung biglaang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Yun lang naman yun. Pananahimik lang. Pero ako, inuulit-ulit ko. Hindi dapat na ibintang lamang dito kay Congressman Arjo yung kagandahan ng kabuhayan ngayon. Totoo. Dahil inuulit ko, dati-dati, napakalaki po ng kinikita ni Tito Art sa Isabong. Ay, May oo. kinukumpatong ang. Sa totoo lang, Oo, yun na. magmula noon, ayan ay mga chopper, yung mga beach house na yan, nagpo-produce sila ng mga pelikula, bumibili pa ng pelikulang banyaga, ipinapalabas dito, Oo. di ba? Oo. Yun eh. Kaya sila nakapundar siguro. Dahil dyan sa napakalaki dati nilang Kinikita. Kaya nga tapos sasabihin nga nila, yung depensa nila, natural, may emotional appeal na tinatawag yan, di ba? Pangkuha ng emosyon, ng simpatya, ng awa, na kahit kailan hindi kami nasangkot sa ganito, ganyan. Naglabasan yung mga mga resibo. Ayun na. Hindi kami oo. magkakakilala. Nanonood pa pala ng PBA. Kasama pa pala yung pinakatinatawag na hari ng mga contractors. Ayan dyan mo talaga hindi mo malulubos maisip na darating talaga ang panahon. Kung dating panahon na wala kang, na hindi mo alam na eto pala yun. At saka kung wala kang ipinagparangalan sa publiko at hindi mo makaigay ang pagbabago ng buhay mo, wala ka dapat babawiin ngayon. Ay, oo. Diba? Yan ang sinasabi na dapat pagka meron ka, wag mo muna, di ba katulad sa iba na katulad yung mga nanalo ka sa loto, di ba? Yung iba, pagka nanalo sa loto, aalis ka agad dun sa lugar, bibili dun sa subdivision. Ipinagpapamigaya ng pera, magsusugal. Oo, tatawagin yung mga kamag-anak. Sabi nga daw ng isang psychologist na napanood ko dun sa YouTube, sabi niya, taray. pag ikaw daw may pera, pag ikaw na yung nagpera, kailangan daw simple ka lang muna. Oo. Paunti-unti mo lang muna daw ayusin yung buhay mo, paano. Wag mo muna ipalandakan na lalo na sa mga kamag-anak mo daw na gano'n. Hindi, yung Yun, magkakaiba naman yan magkakaiba. May mga tao naman na yung mga dating mayayaman, simple lang talaga. Yung mga novo-rich ang sinasabi ng iba na kapag nagkaroon, parang inihahambing nila nga ngayon matagal na nagutom, Ay, magkaroon oo. ng pagkain sa mesa, sumobra ang kain na empacho. Ayun. Yun ang sabi Yun. nila. Di ba? Correct. Kaya dapat hindi ipinagpaparangalan yan, hindi ipinagmamakaingay, hindi ipinagyayabang para wala kang babawiin. Kapag ganitong dumating yung pagkakataon na nasangkot kayo, wala kayong resibo. I'm sure nagulantang din to si Miss Silvia na hindi niya alam na dati-dati, alam mo yun, nakakatuwang kwento, mga bagay-bagay na meron sa Parang Pangarap. proud pa na siya. ito ngayon oo. ang ginagamit na laban sa kanila. Totoo yan. Yan ang nakakalo. At eto na. Of course, si Maine Mendoza na talagang ang pagdedepensa po sa kanyang asawa na mauunawaan natin ay todo-todo po talaga. Andun sa ituktok talaga yung pagdedepensa niya. Natural lang yon asawa Oo, niya. siyempre. oo. Pero ang galing ng mga netizens, naipon lahat yung mga Oo. biyahe nila sa iba-ibang bansa. At eto pa po ang nakalulungkot. May marka doon na habang nasa isang bansa sila at nagliliwaliw, dahil halos buwan-buwan pala talaga May pagkakataon Nagbabiyahe pa palang sila, makalawa oo. isang buwan. Yes. Nagbibiyahe,
di ba? Oo. Nung palang mga panahon na yon, kasalukuyang bumabaha sa kanyang distrito sa Quezon City, First District. Kaya hinahanap Oo. na siya at laging nakaliban daw pala ito. Oo. Dahil sa nasa abroad. Oo. Di ba? Tapos magkakaroon pa sila ngayon, katulad ni Jella, sinabi niya, trips abroad, shopping, it's none of your business. Kaso nga, Jella, nakikita ang mga resibo. Meron nga po pwedeng i-back to you sa inyo. Dati naman ay wala ito, tapos ngayon ay eto na. At ang dami-daming kwento tungkol sa inyong pamilya. Yung mga branded stuff ni May Mendoza, di ba? Yung mga Kelly bag, Oo, yung mga ganon, oo. Talagang, tapos yung iniregalo na Land Cruiser. Yung Oh, Land Cruiser. Oo. At saka alam mo, mayroon pa ako nung isang nabasa na comment, sabi, siguro itong taong ito, ngayon lang nakaranas ng, Tikim. nakatikim ng yaman na ganito. Kaya bigla mo nagpabulo sa kaagad, di ba? Pabulo siya sa interview, bibili ng, di ba? Tapos pinakita pa yung mga bahay nila. Oo, nag-iisa na silang construction, oo, di ba? Kayo-walay. Oo, Oo. yun eh. At saka si May Mendoza, kung tutuusin, collateral damage lang. Hindi naman siya talaga dito yung isinasangkot doon sa lagayan sa DPWH project. Kaya lang, dahil siya ay asawa ni Congressman Arjo, natural, ididepensa niya yung asawa niya. Pagkahaba-haba, makalawa na siya nag-post no? Yung una, negang-nega yun. Oo. Yung pangalawa, ang ganda ng pagkakalatag ng kanyang paliwanag. Pero nagtataka ako, bakit kinokontra pa rin siya? Wala siyang nakuhang pangunawa. Oo. No? Ito na yung pagkakataon kasi na na malayo ko rin kasi ang ni Maine sa masa. Totoo. Kasi kung ikaw yung malapitin ka sa masa, di ba minsan, kahit hindi mo pa alam ang senaryo, basta pa iniidolo ka nila, makukuha mo kagad yung simpatya. Pero hindi, ang Aldab. Oo. Super supreme ang niyan. Pati rating. Totoo. Pero palagay ko noon si Alden yung nanghatak Kay Alden yun Kay ang Alden, hatak. oo. Hindi kay Maine. Kasi si Maine Mendoza, hinangaan siya bilang Dub dubsmart siya. sa Queen, Chuchu oo. Queen. Bakit nung magpaliwanag siya ngayon, ba't kinokontra pa rin siya? Ibig sabihin, mas pinipili ng mga kababayan natin yung accountability kaysa sa mga reasons. Yun ang tama. No, yun no? Oo. Hindi naman hate messages yun Yes. Accountability. Kaya dapat talaga, simple lang. Meron nga iba dyan, napakasimple ng pamumuhay. Pero alam mo, napakayayaman. Ay, Correct. Ay, oo. diba? Ako nga di ba lagi ko sa inyo sinasabi, bata pa lang ako, idolo ko na yan si Sharon. Di ba si Sharon bukang bibig ng lahat na milyonarya? Oo naman. Sila. Pero napansin ba natin na meron pang Nagpo-flaunt. yung malaking may isip, ay, ano yun? Di ba walang ganun, kundi mga gamit na simpleng bag. Mga ganun-ganun lang. Pero walang mga bagay-bagay na mga sasakyan marami, mga ganyan-ganyan. Walang Hindi niya ganun. pinapapictorial. Oo. Alam naman natin kung gaano kayaman ang isang Sharon Cuneta, pero hindi natin pinagdududahan. Oo. Kasi alam natin, unang-una, kumpara naman kala Maine, kala Sylvia, ang laki-laki naman ang kinikita ni Sharon sa Ay, bawat oo. ginagawang pelikula at show. At saka si Sharon, walang question. Walang question, Oo, no? walang question. Kahit mamigay naman siya sa ng mga sing-sing, di ba? Hindi na ano, di Hindi ba? na wala. Walang Oo. question. Walang Talaga. question Hindi talaga. pinagdududahan. Oo, mapapangiti na iba talaga yung Sharon. Di ba ganun? Yes, Mukhang oo. bigla. Naiisip lang natin ganun pala ang publiko, no? Kapag hindi sila sanay doon sa kanilang nakikita ngayon, talagang doble-doble yung kanilang Oo. pagdududa. Correct. Diba? Correct. Katulad yung si Sylvia Sanchez. Kilala natin si Sylvia bilang isang actress. Oo, marami siyang nagagawang pelikula. Pinupuri ang kanyang acting. Yes. Pero hindi tayo sanay na pinoflaunt niya ang kung ano-anong propiedad na meron sila. O ngayon, nasangkot yung anak niya sa issue na ito na hindi natin alam kung totoong-totoo ang kwento o pinaghabi-habing kasinungalingan lang. Pero sila ang napupunterya. Oo, dahil- Kasi nga, sa pagpo-flaunt nila. Oo, at artista sila. Oo. Di ba? Kaya nakakalungkot itong pangyayaring ito. Bonggang-bongga ang kanilang mga buhay. Naku, lahat meron sila. Pero ngayon, wala silang katahimikan ng kalooban. Oo, kasi Diba? bigla bang na-question lahat-lahat ng meron sila. Na Kahit yung pinaghirapan na nila. kahit ang pinaghirapan nila, syempre ikaw naman, masasaktan ka kasi, ano ba, pinagtrabahuan ko to. Huwag niyo Oo, naman, ay, oo. pero wala na tayong saklaw dun eh. Pag talaga nagkomento na mga
damay talaga lahat. Hindi Totoo na yan. iisipin yun. Sasagasaan talaga kayong Correct. lahat dahil may issue. Pangalawa, may nakikita sa inyo. Kung wala dapat yan. Meron pang isang nakatiklop na baraha tungkol kay Sylvia Sanchez pero hindi para sa atin na magsabi. May nakatiklop pang baraha na hindi po sa amin magmumula pero alam po niya kung ano yan. Hindi na natin hahalungkatin pa. Yung kay Tito Art, lumalabas na kahit sa newsfeed ngayon. Lumalabas na yung mga sindikato, yung kung ano-ano. Kaya meron nakikita sa inyo eh. Kaya kayo binabalikan ngayon. Okay, kantahan mo na. Kantahan mo na silang mga bonggacious. Ay, di kakantahan ko na lang sila ng Ama ka, Bugera. Anong ama? Ama ba yun? Opo na yung ama. Ama Ay, di ba, ka, Ana? Bugera. Okay. Ama ka, Bugera. Ama ka, Bugera. Lalakad-lakad na beauty pen. Anong beauty pen? Baka beauty queen. Beauty pen? Anong beauty pen? Oh, sana kinanta mo na lang, yung sa namayapang superstar. Bongga Kaday. Bongga Kaday. Bongga Kaday. Bongga Kaday. Bongga Kaday. Puro bongga Kaday naman. Bongga Kaday. Bongga Kaday. Sige lang. Itaas ang kilay. Ay, ang dami nagtataas ng kilay sa kanila Ay, ngayon oo. talaga. At saka si Maine nga pala, ihabol lang natin, hindi siya kasali dito ha. Kasi nga, sabi ko, collateral damage dahil asawa lang siya ni Arjo. Atayde. Pero kung ang pamumuhay po ng pamilya ni Maine, ng pag-uusapan, hindi pa sila mag-asawa ni Arjo. Maganda na. Ay, oo. May pagmamalaki na. Yes. Kaya huwag masyadong nagsasasalita ng kung ano-ano para hindi kayo kinakabog. Di ba? Oo, para parang- hindi kayo maama kabugera. Correct. Yun ang, nako, eto. Ay. Nako, sigurado, ang lahat po ngayon ay nakatutok sa isyong ito, di ba? Oo. At hindi lang yung mga marites ang nakatutok nito, kundi pati yung mga naka-high-end na mga tao, di ba? High-end high-end? talaga. Hindi yung mga matataas na tao, di ba? Alta sosyedad. Oo, sosyedad. alta sosyedad. At mga LGBTQIA+ Oo. community. Okay, eto na po. Itong si Robita Rosa, hindi po namin alam kung ano na naman ang naisipan at nagpapaka. Relevant. Oo. Nung pumasok yung issue, dumating yung anak ng namayapang si Francis Magalona. Nakisawsaw siya, di ba? Oo. Nakisawsaw siya. Me- Na para bang ang dami-dami niyang alam to be relevant, di ba? Ngayon naman, eto, ang isinisigaw niya, mag-resign na raw po si Senador Jinggoy Estrada dahil siya ay sinungaling at bakla. Ayun. Oo, Yun ang yung sabi diretso niya sinabi. Sinungaling. Oo. Oo. Marami pang iba. Pero kami na po ang magpipresenta sa inyo ng mga salitang karapat-dapat lamang. Hindi yung mga pinaglalagay niya na talagang nuno ng kabastusan. Unang-una, sa punto ng pagsisinungaling. Ang unang sinungaling para sa akin ay itong si Robita Rosa. Nung pumasok siya sa mundo ng showbiz, ang pakilala niya, magkapatid sila sa ama ni Joed Serrano. Oo. Pinapaniwala nila tayo, Yes, di ba? naniwala talaga ang lahat. Na magkapatid sila Kasi sa parang ama. Yan yung dati Oo, na oo. Oo. Kasi halos magkahawig na Magkahawig. walang huwag kong Oo. mukha Gusto nila. nga misisuhin. Oo, Gwapo. misis. Yan, yung bago siya pumasok Oo. ng Dats Entertainment. At hindi naman siya talaga regular ng Dats, Oh, di hindi. ba? Ang pagkakaalam ko doon, Guess, yeah. Hindi. Ang pagkakaalam ko, si Joed na talaga ang member ng DAR. member si Joed. Siya hindi. Parang regular. Darating, pwede man siya umaten, pwede man hindi. Oo. Kasi pag tinanong kasi siya kung ano siyang Araw. di ba may Monday, Ang Tuesday, sasabihin lang niya, Saturday. Oo. Kasi yun yung Saturday. Lahat. minemerge na lahat. Ah. Okay, so talagang siya ang unang-una, di primerang sinungaling at sausawera. Dahil pinaniwala mo ang publiko na magkapatid kayo ni Joed Serrano, pero magjowa pala kayo, magkarelasyon kayo. Okay, si Joed Serrano na matagal niyang nakarelasyon, ayon sa panayam mo, ay 2 dekada, 20 years, di ba? Oo, matagal sila nagsama. Matagal na silang hiwalay. Pero bakit mo pa ichinempo sa issue ng DPWH yung sinasabi mo na isa sa mga rason si Senador Jinggoy Estrada dahil kaya kayo nagkahiwalay ni Joed Serrano. Oo, Bakit? Yun sa- Di ba? Nasa post Sa yun. post niya yun. Napakatagal, Oo. nasa post mo yun, di ba? Doon sa interview mo, sabi mo pa, nagkaroon kayo na relasyon. First girlfriend mo sa Pilipinas, si Manilyn Reynes. Umabot kayo ng 7 months, di ba? O ano yung sinabi niya sa SB19? Si Stel at saka si Pablo. Di ba sila? Di ba sila? Yun yun sa Ano pa yung sabi? Sabi niya, nagsiselos sa kanya. Si Pablo. Si Pablo. Si Pablo daw. Oo. Kinaiinisan siya, parang Oo, gano'n. pa- Naiinis daw sa kanya, di ba?
Ano yun? Tinakbuhan ka ng milyones si Joey Serrano? Sinagot ka ba? Hindi. Kasi wala namang katotohanan yan. Di ba? Oo. Nakakaloka. Ikaw ang deprimeran, sinungaling at sausawera. At ipagpalagay na, sasakyan namin ang trip mo. Sige, sakyan natin yung trip niya na questionable ang kasarian ng senador na tinutukoy niya, si Senador Jinggoy. Bakit? Nasa batas ba na kapag questionable ang kasarian ng isang politiko ay hindi na pwedeng tumakbo? Sakyan natin yung trip mo. Nasa batas ba na kapag kinu-question ang pagkatao, Oo. hindi na po pwedeng maglingkod sa sambayanan? O, yon. Okay? Ikaw, anong punto mo? Ay, siyempre yung sa akin naman, parang una-una kasi nakikita na naman natin si Senator Jinggoy Estrada. Bakit naman kasi ianin niya kagad yung parang diretso kagad ng pagkasalita niya? Bastos ang pagkasabi niya. Hindi basta-basta na ibig sabihin na may question mark o ano, talagang diretso. Parang, Oo. ano to? May sumagot nga doon sa kanya, sa post niya, sabi niya sa kanya, hoy, libel ito. Tapos ang sabi niya, tapos sumagot siya, hindi na-resibo ako. At dinadama niya pa si Joed. Si Joed daw handa na magtestigo. Sabi niya ba nung ganun? Una, hindi nga Oo. nagsasalita si Joe. Ay, hindi, diba? oo. Alam mo, ang ilusyon mo, Robby Tarosa, iwanan mo dyan sa Amerika. O ano ngayon ang sinasabi mo? May nagwa-worry daw para sa kanyang kaligtasan. Ang dami raw niyang tinatanggap na death threats. Ay, ayan. Alam mo, ang sabi niya, kung di ka ba naman maloloka dito, don't worry guys. We were already airlifted by my dad. Ay. Ang dad pala niya daw dati, retired Fed ng White House ng Amerika. Oo. Retired Fed ng White House. At ang sabi niya, very close to President Donald Trump. Ay, Kaya nag-report sila na meron daw siya mga death threats. Kaya airlifted na siya kasama ang kanyang mga pusa at dalawa niyang chihuahua. So Grabe. kaya niya binili tong chihuahua niyang to kila Tita A sa pet market. Di ba? Saan kaya? Sa Bukawi? O sa Oo. Grotto? Susya. Di ba? Nakakaloka ka. Kung ano-ano ang mga pinagsasasabi mo, airlifted na kayo, kaya safe ka na. Sino magde-death threat sa'yo? Si isyong pinakalat mo. Uunahin ka ba ni Senador Jinggoy Estrada dito sa kwentong ito? Unang-una, may kasabihan tayo. Kapag ang lahat ng aso na kumakahol sa kalye ay inupuan mo at binato mo at pinatulan mo, paano ka makararating sa pupuntahan mo? Kung lahat ng asong kumakahol, papansinin mo. Di ba? Oo. Hindi ikaw ang una sa listahan. Ang unang pagmamalasakitan dito ni Senador Jinggoy Estrada ay ang paglalabas ng katotohanan na itong si Bryce Hernandez ay puro gawa-gawa lang ang kwento ng 355 million. Hindi ikaw na nagsasabi ng kung ano-anong kabalahuraan. oo. Nakakaloka. Hindi, pero yung sa akin na alam mo yung sinasabi ni Robita Rosa na nagsumbong na daw siya, inayos na daw sila ng kanyang tatay, di ba? In-airlift daw. In-airlift na daw sila. Teka muna, bakit nagpapa-airlift ka? Di ba ang tatang mo na nag-post ka sa Facebook? Ah. Bakit hindi mo harapin yun? Ex daw, marami raw siyang death threats. Ay, Sino magde-death threat sa'yo? Sino ba Papagkulan gumawa? ba yan? Sino ba gumawa ng death threats? Di ba ikaw? Siya rin yun eh. O siya rin. Oo, siya rin yun. Pagka nag-post ka, di ba idol mo naman si Maharlika? Di ba sinasabi nga ni Maharlika na, sige, puntahan niyo ako rito. Kung gusto niyo akong patayin, Oo. nandito lang ako. Alam niyo naman kung saan ako pupuntahan. Tinuturo pa nga ni Maharlika yung lugar niya kung nasaan siya. Pero siya rin sabi niya, binibining Maharlika, you should do the same dear. Sabi niya, duwakang ka eh. Oo. Si Maharlika, umaharap eh. Kaya nga, Oo. di ba? Ikaw duwakang ka, magaling ka lang magsalita dahil nandyan ka sa Amerika. Umuwi ka dito. Dito mo pa iralin yung katapangan mo. Diyan ba sa Amerika, Robby Tarosa, wala ba kayong patis? Wala ba kayong suka? Wala ba kayong toyo? At wala ka mapagsawsawan? Oo. Bakit gustong-gusto mo maging relevant? Kasi nakisabay ka na naman sa issue ng DPWH. Noong kay Francis Magalona yung pagpasok ng anak, sino pa hinihintay mo? Oh, nagpa-airlift ka na kamo, kasama mo pa ang mga kittens mo at ang mga chihuahua mo. Oo. Baya ka sa mukha mo. Di ba? Nung Ano nagsasaylo sa'yo si Pablo, gusto ko na nga idemanda ng mga SB19 oo. nun na malayo ka lang di ba? Mapag-invento tong baklang to. Ikaw ang bakla talaga sa highest degree. Baklang chismosa. Mahiya ka sa LGBTQIA+. Hindi sila ganyan. At alam namin na ang inyong hanay, maraming magagandang magagawa. Hindi katulad mo na puro pamimintas, paninira at kung ano-anong pag-iimbento ang ginagawa.
Papansinin ka ba ni Senador Jinggoy? Mahiya ka nga. Oo, kasi nagulat talaga ang lahat sa... Wala, oo. Nagulat talaga lahat, as in. Ano resibo niya? Hindi ko alam. Ipag-iwalay daw nila ni Joed. Oo, yun ang resibo niya. Yun daw ang resibo niya. Naghiwalay daw sila ni Joey dahil daw doon sa ano, One di of ba? the reasons, sabi Oo, niya. sabi niya. O, di ba? Tsaka yung mga termino na ginagamit mo, akala ba namin nakapag-aral ka? Ba't gumagamit ka ng mga termino na pang, ano talaga, ayokong sabihin pang squatter. Ah. Kasi sa squatter may matitinong tao na hindi gumagamit ng lingwahe mo. Pangkalye na lang. Oo. Sa kalye din, marami rin na, hindi gumagamit ng kabastos ang salita na Oo. ginagamit niya. Mahiya ka. Walang may death threat sa'yo. Walang planong pumatay sa'yo. Pero sigurado, marami ang gustong putulin ng dila mo dahil masyado kang chismoso. Yun lang, mapag-imbento ka. Umuwi ka dito. Dito ka magyabang. Dito. Oo. Di ba? Harapin mo. Harapin mo. Ano nga ang kata yun? Harapin mo. Ito talaga Magsikap ka. Ayun pala yun. Itong Robita Rosa na ito, mulat-mula pa, ilusyonado to. Ay, di noon ba? pa, oo. Ay, nako. Tinakbuhan daw siya ng milyones. Lahat daw ng kondong binili nila ni Joed. Na kay Joed, sabi raw ng nanay niya, ano? Oo, Ano wag sabi ng bahayaan nanay mo na Hayaan yan. mo na yan, para at least Oo. tahimik ka na. maging payapa ka Sabi na niya lang. po, Hindi, tsaka Nakalaki it's, yan ngayon. it's just like, buying your freedom. Sabi raw, milyones, kondo, mahiya ka sa mukha mo. Di ba? Hindi kaya ka pinansin ni Joed. Si Senador Jinggoy pa. Mariosep, nakakaloka ka. Kanong kanta mo kay Robbie? Tarosa. Tarot na. Hindi ka kantaan ko lang siya total. Puro naman yan, imagination yung... Ilusyon. Yung mga utak yan. Yung, imagine all the people. Wow! John Lennon. Imagine all the people living for today. Tagalogin natin para kay Robbie Tarot na. Ah. Okay. Imagine there's no heaven. Imagine mo lang na wala ang langit. Okay. It's easy if you try. Madali lang yan pag ginusto mo. No hell below us. At wala impyerno sa ilalim. Above us, only sky. At ang makita mo kundi ang langit lang. Okay. Imagine all the people Imaginein mo lang ang lahat ng mga tao living for today. na nagsialisan na sila dito. Aha! Yung mari Ang tanong doon, saan mo mapupunta si Robbie Tarosa? Doon sa hell or sa langit? Bakit? Kasi no hell naman below Oh, us ay, di ba? palagay mo. Oo. Doon na lang sa hell na lang siya. Ay, nako. Ang mga ilusyonado talaga. Nako, magpatingin ka. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Nako, itong pag-uusapan natin. Napapanahon din ito, isa siyang female personality. Sikat. Sumikap din siya ng gusto. Ay, bakit? Parang oo. pawalay na? Oo, at sumikat siya ng gusto kasi di ba may kasabihan na pagka naabot mo na yung pinakatuktok, No way but down. oo, kundi walang ang problema, kundi pababa No ka way ng but pababa. down. Oo. Kasi itong pinag-uusapan nito ngayon, kasi ito siya, alam mo marami naman nagsasabi na hindi naman itong babaita, itong sawera, hindi naman sawera, di ba? Pero kung minsan kasi pagka nasaktan ikaw o yung sarili mo o yung pamilya mo, parang lumalabas ang pagkamaldita mo. Okay. Oo. Kaya ganito siya ngayon. Ano ba? Ay, galit sa kanya, At, ang publiko. oo. Siyempre, ang mga publiko, di ba? Pagka mag-post siya na sa social media, parang hindi naman pinapansin. Bakit naman ano yung mga pinagsasabi mo? Ay talagang ano ka naman dyan, nakasama ka naman kasi ano ka kapamilya Ako, ka parang nila alam ko na kung sino Diba? to. Tapos ito na. Di siyempre, pagka mga ganyan, siyempre yung mga reporter tatawag sa'yo. Siyempre may mga number Media. Oo, yung mga pwede ba yung Makuha yung side nyo. makuha yung side mo para ganito, ganun. Ba, nagmamaldita siya. Oh, anong sabi? Ayaw niya nung pa-interview, ayaw niya daw magbigay daw ng Dahil? ng side. Ang gusto niya daw, mag-antay na lang daw yung mga, kung ano man daw yung ipopost niya sa kanyang social media. Sa kanya magmumula. Oo. Gusto niya sa kanya, grabe. Oo, sa kanya Yes. manggagaling. Oo. Na parang yun ang iisipin mong katotohanan. Oo. Dito kayo kumuha. Dito kayo mag-base na lang kayo. Ang gusto niya siguro, yung mga media siguro, baka gusto niya mag-follow pa doon sa sa kanyang sa social account media, niya. sa account niya. Ay, mag-follow sila, di kikita ka pa rin doon, di ba?
Pinagduda. yung pagkita talagang pinagduda. Oo, di ba? Siyempre, di ba ganun yun? Di ba mayroong nga kasabihan na, nako, itong mga ano ito, kawawa naman itong viewers kasi nga sila, di ba? Puro yung mga gumagawa ng content, di ba? Tuwang-tuwa sila. Kaya di ba, bakit naman itong si babaetang ito, bakit naman gusto niya sa kanya pa manggagaling? Wala siyang tiwala sa mga media. Ay, At saka hindi nga siya malapit din sa media. Oo nga. Oo. Sa bagay, malayo ang Oo. kalooban sa kanya ng publiko. Pati mga media men. Sayang Oo. ito ngayon yung pagkakataong sana. Oo, na napakinabangan Ayun, niya. Ang oo. pagiging malapit niya na may magaganap pala. Totoo. Di ba? Oo. So, ayaw niya. ayaw niya talaga pa-interview. Ayaw niya talaga na ibig sabihin na manggaling dun sa isang O kahit media, kanino. o kanino ang sasabihin niya. Gusto niya Doon side namin. Oh, hindi naman Ang pinapansin. haba-haba na nga nung kanyang paliwanag wala namang kumagat. Oo. Oo. At hindi hindi nagba-viral. Oo, hindi nag-viral ano. Ay, hindi. Wala lang. Parang dumaan lang. Oo. Ganon. Kasi mali. Oo. Oo. Di ba? Naku, itong babaera. So, maldita. Babaera. babaera. Pera. Maldita. Yung asawa nga niya, hindi kumikibo. Ay, oo, tahimik lang yun. Siya ang unang Oo, di ba? pumutak. Ang unang pumutak, siyang nangitlog. Oo. Di ba? Ang Oo. unang tumuga, siyang umutot. Di ba? Oo. Parang ganon. Totoo. Ayun. Naku, itong babaitang to, bigyan mo nga kami ng clue kung sino yan. Alam mo, ganito na lang para mabilis ang flow, ganito na Ano lang. ba? Anong kulo yan? Kung saan ka pumasok, doon ka mag-exit. Ay! Main door. Isa lang kasi ang pintuan. Oo, isa lang. Oo. Kung saan ka pumasok, doon ka na lang mag-exit. Ganon. Oo. Ikaw, ano ang clue mo? Ay, ano nga ba? Ako, Ay, may clue ako. May glow. Sige nga na, ikaw muna. God gave me you. Sundan mo na lang. Show me what's real. Eh, yung version mo, ano? God. Blood gave me. Ano ba yan? Oo. Diba? Oo, ganun. Nakakalungkot. At saka siguro, alam naman siguro rin nila ni Tito Manny Garcia at saka ni Tita Norske. Pag, Kahit si Wating-Wating sa pool na niya Oo. yan, pati si Tita Ace ng Pet Market, Oo. sigurado yan. At ang mga SNNers, ang bibilis nyo Ay, pagka-blind oo. item. Totoo. Di ba? lalo lang, Kuhang-kuha nyo na yan. lalo lang gaganon lang ako. Alam na nila. di Alam ba? na nila yun. Ayan, Oo. kaya sigurado walang mauupo sa inyo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabahong basurahan at walang. Electric fan. Wrong Earth Collector. Ano? Ayan, Oracle Calculator. Okay. Kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos lang yung sender. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. kahit nakapikit, alam na niyan sabihin nyo. Kabisado. Na, kabisado na niya talaga. Dapat ikaw si Enteng. Oo. Ending kabisod. Kabisado. Ay, may connection! Sa blind item! Oo. Ano ba yan? Ito ba? Na hindi na daw sila masyadong Sabi daw, nakakailangan Oo. daw. Ano sabi daw? Nakakailangan. Meron nang lumalabas. Siyempre, anak ni Enteng Cabisote yung isa. Oo. Di ba? Mahirap ng ganyan. Mahirap talaga. Ay nako, sigurado po naaliw na naman kayo at nakakuha na naman kayo ng mga bagong detalye tungkol sa mga ilusyonado at mga sausawera ng showbiz. Yan po ang inihahandog namin sa inyo ni na Romel at Wendell Alvarez. Maraming salamat po sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal na walang humpay. Di ba naman? Totoo. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Imagine all the people breaking inside to me. Ayun. Yun yung